Bakit nga ba may Sunday? Ang tatlong lugar na pupuntahan natin ay number 1, heaven. Pag mabait ka, nabiktima ka ng trahedya o nagkaroon ka ng malalang sakit o hindi mo na kinaya ipagamot ang sarili sa anumang paraan, malamang pag namatay ka, nasa heaven ka. Yung wala ka namang ginawang masyadong kasalanan sa kapwa. Yung pangalawa ay yung impyerno. Nandun yung walang hanggang sakit, parusa, galit, pagkainis, paghihirap, yung para ka daw kandila na inuupos at unti-unting natutunaw. Akala natin ganito lang kahirap pag nasa impyerno. Yung parang mapapasabi ka na puro ako hirap sa ginagawa ko para sa iyo, ginagawa mong impyerno ang buhay ko. Pero wait lang ha. According sa social scientists sa Amerika at sa National Geographic, sa Discovery Channel, pinag-aralan nila yung kung merong langit o impyerno. May mga tao daw na malapit lang sa impyerno. Yung parang kapitbahay mo lang yung mga demonyo o yung impyerno mismo. Ito raw yung mga walang katapusang iluma na parang walang bukas. Habang yung naghihintay at umaasa sa kanila ay nahihirapan. Yung mga nakakabangga ng tao sa kalsada, nasasagasaan nila at hindi na nila binabalikan. Yung mga nagdodroga na para bang takas ng takas doon sa mga responsibility nila at pait ng buhay. Akala nila yun yung solusyon. Ito daw yung panay ang gastos habang nilulubog nila ang sarili sa utang. Aba, self-infliction. Ito yung mga tao na libo-libo na walang iniisip na bukas. Parang pag sinita mo, kaya kanilang patayin o yung mga tao papatay sa kapwa para nakatulad din ng mga nasa paligid nila o mismo sila yung nagpapatayan. Para bang hindi natatapos ang kasiyahan nila habang yung iba ay nahihirapan. Aba, bakit nga ba wala sila sa impyerno? Sila yung dapat paparusahan. Masdan mo silang mabuti. Napakasaya at ang lakas ng mga halakakan habang kinakawawa nila ang ibang tao. Pero magmasid ka ulit. Isang maling galaw nila, humihiyaw sila sa malubhang sakit, mga namatay na kamag-anak o paglugso ng kanilang kabuhayan. Pagkalugi dahil nasa gilid sila ng impyerno. Wala pa man sila doon, may dumadating na isang imperfections ay bigla sila nahulog o tinulak sila sa impyerno. Yun na pala ang bitag ng mga nabuwag sa pera at pagnanakaw. Kapag nahulog na sila, hindi na sila makatulog. Nagiging palaaway, mainitin ang ulo, mapanakit, walang habas kung sumigaw. Habang yung iba ay tahimik at biglang binabawi ang sarili nilang buhay. Hep, hindi pa tayo tapos. May pangatlong lugar ng paghihirap na marami lang hindi nakakaalam. Walang nakakaalam. Ito yung lugar ng tao na parating may hinihintay. Nagmamasid, hindi na kaya kumiti. Malamlam ang mga mata, nangungulila para nakamasid sa kawalan. Parang hindi matapos-tapos yung iniisip nila. Hindi mo naman sila makausap o ayaw nila makipag-usap. Ang sasabihin sa'yo, okay lang ako, pero kinabukasan, kinitil nila yung buhay nila.
Ramdam mo ang galit at puot sa dibdib nila. Ayaw niya ng selebrasyon. Laging may kagalit. Laging lang iniisip, laging may hinihintay ang isang tao na wala namang interes sa kanya. Habang siya ay pinapagtawanan, matagal na pagbukbuk para laging may exclusive na kausap, pero wala naman. Walang katapusan ang hirap ng damdamin na pilit itinatago sa mukha pero makikita mo sa kanilang mga mata. Alam mo ba kung nasan sila? Sila ay nasa tinatawag na purgatorio. Ito yung madilim na lugar sa tabi ng isang patay na bulkan. Parang may hinihintay, walang araw, walang gabi, kulay abo ang paligid. Yan daw ang pangatlong lugar. Alam niyo ba kung nasaan lugar ka ngayon? Ikaw ba ay may masayang puso? Magigiliw, masayahin, excited sa gagawin araw-araw? Hindi na kinakailangan na maraming maghanap mga bagay, mga malalaking mansyon, maghanap kotse, maraming tao na humiyaw sa'yo dahil sa binibigyan ka nila ng ina-idol ka nila. Madaling makaunawa, mabilis umintindi ng sitwasyon, malinaw ang isip at laging nagpapasalamat sa mga maliliit at malalaking bagay na binibigay sa iyo ng sitwasyon. Yan daw yung langit mo sa puso. Yung tahimik na isipan, ito yung tinatawag nila peace of mind. Ang pangatlong lugar ay nandito sa earth at sinasabi nga niya, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Pero bakit may namamatay pa rin? Nandito na tayo sa siglo na ang mga halamang gamot ay nadidiskubre para gamutin ang malalang karamdaman, yung mga terminal illness. Mga ilaw, ito yung laser na ang init ay nakakatulaw ng pinakamatapang na mikrobyo o virus. Mga halamang tumutubo sa parte ng mga hayop na tumutubo sa parte ng katawan pagkatapos maputol. Ano ito? O yung mga mikrobyo, mga virus, mga fungi na hindi mamatay-matay. Nadiskubre na daw yung mga ilaw o yung mga laser para dito. Mga kagandahan na ginagawa ng siyensya at makalumang tradisyon. Parang nag-merge na sila, guys. Yung science at saka yung natural o yung tinatawag nilang natural resources, yung bigay ng Panginoon. Hindi nga ba nandito na tayo sa siglo ng buhay na walang hanggan? Unti-unti, hindi pa tayo nandun. Pero kumbaga sa entablado, paakyat pa lang, wala pa sa stage. Hindi pa natin nararating, pero alinag na natin ang ilaw. Teka, paano ka ba nalalaman kung nasan ka? Nasa impyerno ka ba o walang direksyon na buhay? O nasa langit, may yung puso mo at patuloy na tutulong na hilahin pataas ang mga nasa gilid mo na punong-puno ng kalungkutan. Nasaan ka na? Nandyan ka pa ba sa tabi ng ilog na walang araw o ulan? Dapit hapon pero hindi gumagabi, hindi rin umaaraw. Okay, yan ang purgatorio, guys. Malungkot ka pa rin? Yan ang purgatorio. Umalis ka na dyan, friend. Paano mo nga ba malalaman kung nasa lugar ang puso at isip mo? Lumabas ka sa linggo o magdasal ka sa loob ng bahay mo. Buksan mo ang bintana. Papasukin mo ang araw sa bahay mo. Pumunta ka sa lugar ng pagdadasal. Doon sa may nagpapaalala sa iyo, hoy, karapatan mo maging happy. Iwasan mo ang demonyo sa utak mo. Iligaw mo sila. Sila naman ang maghintay. At tumigil sa katatawa habang ikaw ay lumuluha, iyak ka ng iyak. Yun, baka mukhang humahagikik habang ang puso mo ay nagdurusa sa kalungkutan. Hayaan mo silang mahulog sa bulkan. Linggo ngayon, pumunta ka sa lugar ng simbahan. Yung sambahan mo, pakinggan mo yung nagsasalita sa harap mo at mga boses na parang anghel na kumakanta.
Tahimik ka maupo sa malalarungan tuwing linggo. Alam mo bang umuusok ang ulo ng taong makasalanan sa loob ng simbahan? Wait, wait, wait! Yung mga may gift lamang ang nakakaalam nan. Dahil tayo ay nilalang ni Jesus na walang nawagis niya, makakagawa man ng kasamaan ay hindi makatulong, hindi makakain, tulala, takot pag kinakulbit ng kapalaran. Hala, ano yung ginawa mo? Dahil ang natuklasan natin sa Kanya, naturalesa natin bilang tao, ay galing kay Jesus. Kaya siguro may mga taong nagpapatiwakal o nagsisuicide dahil sa konsensya. Dahil minsan hindi na natin alam kung ano ang estado ng puso natin. Nasa na ba ang puso mo? Kaya siguro nagpapahinga din si Jesus sa ikapitong araw. Pagkatapos siya mapagod buong linggo mula Lunes hanggang Sabado, yan siguro ang dahilan bakit may Sunday. Sa Sunday, dapat i-check mo kung nasa ang puso at isip mo. I-look forward mo ang Sunday. Bakit nga ba may Sunday? Nasa na nga ba ang puso mo? Diyan mo lamang malalaman tuwing Sunday.